Sentro po sa isang bagong ulat ng Amnesty International Webes ang anilay mga nakababahalang karanasan ng temporary foreign workers sa Canada kung saan marami raw ang naaabuso. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Hinahayaan ng Temporary Foreign Worker Program ng Canada ang mga pang-aabuso at pananamantala sa migrant workers ayon sa bagong report na inilabas ng Amnesty International Huwebes. Exploitation, racism, discrimination, and multiple abuses that people are experiencing are happening in Canada. Ayon sa Senior Director of Research ng Amnesty International, hindi lamang daw nanggagaling ang mga pang-aabuso at hamong hinaharap ng temporary foreign workers mula sa iilang hindi mabuting employer. Resulta rin daw ito ng problema sa sistema. Dininig ng organisasyon ang kwento ng mahigit 40 manggagawa. Marami raw nag-aalangang magsalita tungkol sa kanilang karanasan dahil nakatali ang kanilang status at hanap buhay sa kanilang employer sa ilalim ng closed work permit. Pagka ganoon na sila ay nakatali sa isang work permit sa isang employer, kung kailangan nilang lumipat at dahil sila ay hindi natatrato ng maayos, hindi nababayaran ng maayos, o mayroong hindi pagkakasundo kung paano yung kanilang relasyon sa usapin ng paggawa, wala silang alternatibo kundi magtiis. Kung sila ay magrereklamo o kung sila ay tanggalin ng employer, ibig sabihin nun ay mawawalan din sila ng status kasi hindi sila authorized maghanap ng panibagong employer kung wala silang bagong work permit. Ayon naman sa Secretary General ng Amnesty International Canada, ilang dekada na itong alam ng Canadian authorities pero patuloy na ginagamit ang programang ito bilang pansamantalang solusyon sa isang matagal ng problema. They are providing essential services, but they're being exploited. There's a profound contradiction there. And instead of addressing the root causes of exploitation, unfortunately, the government has responded with misguided reforms, some of them cosmetic, such as reducing the number of people in the temporary foreign workers program, or scapegoating migrants for the housing crisis. Nananawagan ng Amnesty International sa federal government na tuldukan na ang closed work permits at sa mga probinsya at teritoryo na siguruhin ang basic health and safety standards ng mga manggagawa. Hiling naman ng Migrante Canada, access sa hustisya. Yung access sa hustisya na kung saan pwede nilang idemanda, ireklamo yung mga nagsasamantalang mga illegal recruiter. Yan ang dapat bigyan pansin din ng gobyerno, hindi lamang ng federal, pati provincial, at huwag bigyan ng mga lisensya yan mga recruiter na yan o mga employment agency dahil naglalagay sa ating mga kababayan sa gipit na kalagayan. Ang Amnesty International report nahahawig sa sinabi ng UN Special Rapporteur noong nakaraang taon na isang breeding ground for contemporary forms of slavery ang TFW program ng Canada na pinipigilan ang mga manggagawa na gamitin ang kanilang karapatan. Teresa Redula, Omni News, Toronto.